Bago pa nagsalita si Tatay Digong na magpa-drug test sila, sinasabi na natin noong Sunday night pa lang, after pa lang ng interview. Dapat si Marcos, ito payo ko kay Marcos. Ito kasi payo din sa akin ng tatay ko. Ang problema, hindi mo tinatakbuhan. Pag tinakbuhan mo problema, lalo kang hahabulin. Rewind tayo. Yan po ang sinasabi namin kay Marcos dati pa. Dito sa vlog natin, magpa-drug test ka. Tinakbuhan. Nagpa-drug test siya sa St. Luke's. Hindi ko sinasabing pangit sa St. Luke's, pero ano kasi, hindi katulad sila Isko, nagpunta ron, sila Tito Soto, may camera, etc. Sila lumabas. Lumabas na lang bigla, meron ng result yung drug test. St. Luke's pa. Diba? Tinakbuhan niya yun eh. Dapat yun, especially if you're a president, you don't cut corners. Dahil hahabulin ka niyan. Alam niya na may issue sa kanya patungkol sa droga. Dapat yun, sinalubong niya na at siya ay nagpa-drug test na. Fast forward today. Yung problema niya before na tinakbuhan, problema niya ulit ngayon. At yun po ang panawagan ko. Sinabi ko yan, drug test. Yan, bago pa nagsalita si Tatay Digong, tama. Pareha sila. Ha? Pareha sila sa luneta. Independent drug testing. Diyan mo makikita yung confidence ni Tatay Digong, hindi siya user. Ako kahit magkahamon na kami mga vloggers, dapat political vloggers ka, lahat nag-drug test. Alam mo bakit? Mahirap kasi pagka ikaw ay nagdodroga, lagi kang kapos sa pera. Ito ha. Hindi ko nilalahat, but it follows. Kadalasan ito. Pag ikaw may bisyo, especially bangag ka sa Coca-Cola o kahit ano pa man, lagi, kahit mayaman ka, lagi kang kapos sa pera. Bakit? Yung dosage mo eh. Ano mangyayari pag kapos ka sa pera? Kadalasan, ang kasabwat ng masamang bisyo, pagnanakaw. Humanap kayo ng bangag. Humanap kayo ng may sakit sa sugal. Magnanakaw. Hindi man lahat, marami. Para masuplayan yung kanilang bisyo. O ngayon, nandito na tayo. Marco, sana sagutin mo yung tanong sa'yo ni Tatay Digong. Papayag ka ba sa hamon na kayo ay magpa-test? Huwag na kung ano-anong sinasagot. Yan ang problema po sa inyo eh. Lagi kayong iba-iba ang sagot. Doon tayo sa main issue. Actually, ito tinanong ko. Dalawa issue dyan eh. PI at bangag. Yan ang main issue ngayon. Marcos, yan ang sagutin mo. Sa tingin ko yung PI sinasagot na eh. Nayanig sila eh. So talagang palagay ko, very possible, temporarily, sasarahan nila yung PI. Yanig sila eh. Yun, madali kasi gawa ng paraan. Ang problema nila yung bangag. Kung totoo yun, mahihirapan talaga sila dyan. Kung hindi totoo, madali namang ano yan eh. Uy, sige! Gusto mo, 3 times a day tayo magpa-drug test. Kaya nagkakaproblema dahil pagka merong natatakot eh. Humihina ba signal natin? Merong pa po yan kasunod. So tatandaan natin, antay-antay lang, tabayanan natin dahil may plano na. Ha? Kasi nga, ang Davao, nag-release na ng Davao, is not for sale. Naglabas na rin si Tebes, Negros is not for sale. Lalabas natin, are you for sale? At sa iba't ibang lugar, kailangan lumabas yan. Ano, Davao lang ang hindi nabibili? Iikot tayo ngayon. Oh.
Sabi dito, Coach Oli, babalik daw ang pagkalma ng issue. Yes, posible yan. Kaya nga ang sabi ko, so pagka kunwari lang, in honesty talagang, okay, wala munang tsa-tsa. Kunwari lang, talagang totoo. So what's next? Hihinto na tayo? Hindi. Sabi niya, hindi. Iikot pa rin tayo. Kasi nilalapastangan ang bansang Pilipinas. Mali eh. Mali yung ginagawa. Hindi po pwede yung ganun. Huwag niyong lalapastanganin ang bansang Pilipinas. Hindi lang yun ang problema. Pero kailangan siguro simulan natin doon. Kung hindi bangag, kailangan magsalita. Kailangan sagutin. Kailangan magpa-test. Sabay sila. Kasi tinanong ko rin, yung patungkol dito sa, iba-ibang kaibigan naman ito. Meron din ako natanong. Sabi niya. Kasi sabi sa amin ni Tatay Digong, mabait naman yan si Marcos eh. Weak lang talaga. Ang talagang nang-aano dyan, sinabi naman sa speech eh, itong power hungry niyang asawa, tsaka to si Romualdez. Yung gitna, hollow eh. Walang laman. Wala. Hindi. Clueless. Di ba? Yun ang ano namin. Ang sagot niya, eto pare. Yes, mabait siya. Pero hindi po pwede. Hindi po pwedeng ganun. Huwag natin ibigay sa kanya yung excuse na yun. Hindi. Presidente yan eh. Bakit mo ibibigay sa kanya yung excuse na kasalanan kasi niya yung asawa niya eh? Siya ang presidente. Sabi ko, nasubukan mo na ba na paggising mo sa umaga may bubulyaw sa'yo? Oh, siyempre iba kasi pag-asawa. Bago ka matulog, bulyaw. Pagkagising mo, bulyaw ulit. Kunwari, ganon. Kaya mo? Di ba naman daw siya mag-aasawa ng ganon? Buang. Di ba? Oh. Kasi naiintindihan ko rin eh. Bakit susunod? Ano? Hindi, pare ba? Nag-apply ka eh. Nag-apply ka na manilbihan sa mga Pilipino. Eh kung hindi mo nga kayang i-lead yung bahay mo, bakit ka nag-apply sa hindi mo kayang mga Pilipino pa? 31 million yan. Actually, hindi lang 31 million. Nasa 100 million pagsisilbihan mo kasi hindi lang yung bumoto sa'yo pagsisilbihan mo. Eh ba't ka nagpresidente? Kung hindi mo kaya. Kung susunod-sunod ka. Hindi pwedeng mabait. Sabi ko, oo nga, no. Ngayon, kung totoo yung sinasabi ng iba na pakanayan ni Lisa, hindi na problema ng Pilipino yan. Problema niya yun. Pero don't give him that excuse. Sabi, kailangan magpakalalaki yan. Pambira. Kaya problema talaga eh, pagka merong ano eh. Wala, kita mo, nagaya nung anak niya. Ay, tahimik. Binakbakan nung anak ni PRRD yung tatay nila. Yung anak niya, tahimik. Eh, saan magmamana? Tingnan mo to sinabi ni Bing. Dapat lahat ng mga politiko magpa-drug test. Hindi! Presidente to presidente muna tayo kasi sabi dito, lalo kay Baste, gusto pang ipakita yung likod. Bing, ano ka ba? Bakla? Gusto mong birahin si Baste sa likod? Ba't naman napunta tayo sa likod ni Baste? Pambira naman kayo. Pero ang daming nagkakagusto ngayon. Marami naman nagkakagusto kay Baste dati. Pero yung speech niya matindi. Hindi lang pogi at tapang pa. Si Sandro, ano? Natatatanong ko lang yon. Kung si Baste, nakita nyo pogi na, atikas pa, atapang pa, si Sandro, ano? Pogi? Okay na, sumagot.
Atapang, eh, di kayo na rin sumagot. Kaya kaya marami talagang nagkakaano kay ano, eh, ha? Lalo tuloy sabi ko iba talaga mga anak ni Tatay Digong. Manang-mana sa tatay, matapang. So, it's about time, Marcos, hindi mo na puwedeng takbuhan. Tinakbuhan na dati yung paglabas mo sa St. Luke's. Baka nga kakilala ko rin yung may pakanaan niyan sa St. Luke, baka lang naman. Oh, hindi ako nag-aano, baka lang. Baka 'di ba? Eh, basta alam mo na, baka yung may pakana sa St. Luke's, baka lang naman. Nasa puder na ng Duterte, yung lumabas dun, baka lang naman. Eh, kayo na nga humusga kung totoo yun. 'Di ba? Tatandaan natin, nagpa-drug test si Marcos sa St. Luke's. Eh, hindi lang naman siya ang nakakaalam nun. Baka mamaya, yung may pakana nun at nakakaalam nun, hindi natin alam. Baka mamaya kausap na ni Duterte. Naku. Eh, ang solusyon diyan, tanggapin yung hamon ni Tatay Digong. Magpa-test na. Para once and for all, hindi na siya multuhin nung problema niyang yun. 'Di ba? Tanggapin niyo, dalawa kayo ni Tatay Digong. Fair naman si Tatay Digong, eh. Presidente sa dating presidente. Papa-drug ay ganda nun. Ganda nun. Ako may tanong sa inyo mga vloggers ni Marcos. Mga vloggers, pati ito nga si paalala niyo si Trillanes, may sasabihin ako. Anong masasabi niyo diyan sa hamon ni Tatay Diggs? Takot kayo, 'di ba? Sigurado ako itatanggi niyo 'yan. Gaya kayo sa amo niyo, takot, takot sa test. Tapos may natanungan ako, ito iba ring kaibigan. Marami tayo, eh. Yung anak kaya bangag din? Sa tingin kadalasan naman, gawa nung sakit ng tatay yun din yun, eh. Hindi man lahat, pero 'pag mahina ang personality nung anak, nagagaya. So, kayo ng bahala mag-isip dun. Natanong ko rin si Trillanes. Ayan, may epal na naman niya si Trillanes. Sabi niya, wala yun. Si Trillanes, basura yun. Wala ngang gusto raw sa kanyang politiko na makikonek. Diyan ka na lang sa mga vloggers kasi gusto mo mag-ingay, doon ka sa mga vloggers, diyan ka connect. Pero sa politiko, wala. Basura daw yun. Basura. Hindi nga mananalo yun, eh. Di, i-challenge kita ngayon, Trillanes. Takbo ka. Takbo ka. Tingnan natin ngayon kung mananalo ka. 'Di ba? Takbo ka Senado. Isa pa din 'yun sa napag-usapan namin na ako kasi sabi ko, "Brad, mas gusto ko ata si Tatay Digong congressman." Sabi niya, "Parehas tayo." Si Bay kasi gusto niya mag-senador si Tatay Diggs, eh. Parang gano'n, sila ni Boss Dada. Okay din naman maging senador. Kaya lang, okay siyang congressman, eh. 'Pag naging congressman 'yan, i-challenge niya yung speakership ni Romualdez. Makuha man niya or hindi man 'yan makuha, eto masasabi ko sa inyo. Ikaw, speaker, at ang minority ay si Tatay Digong Duterte ay nasa kamara. Kung makatulog ka pa, ewan ko na sa'yo.
paano lulusot yung mga hapsyaw niyong proyekto. Lahat yan sisilipin. Sabi niya, pare, isipin mo ito. Ikaw, halimbawa lang kurakot ka. At merong isang tao dyan, matapang na tao na hindi mo kayang hawakan sa liig. At sisilipin lahat ng ilalabas niyong pera. Type mo? Merong minority na Tatay Digong. Sabi ko, hindi yan makakatulog. Yan ang sabi ko. Ewan ko kung makatulog pa kayo, kakapal na ng mukha ninyo. Kaya maganda, ako para sa akin, mas maganda mag-congressman si Tatay Diggs. Ikot ang puwet ng mga yan. Lahat sisilipin ni Tatay Digong. Kaya ako, Tatay Digong, mang-asar po kayo. Diyan na lang kayo sa Kongreso. Huwag na kayong pupunta sa Senado. Mas gusto ko yon. Pero kung na-desisyon na mong senador, di okay lang din. No problem. Ang nabanggit pa nga dito, kasi ang dami nating nakausap. Ito, iba to. Hindi ito yung puting sombrero, iba to. Kasi natanong namin, sabi ko, ang ganda sana nito kung nag-resign na si Sara eh. Sabi namin. Kasi talagang kasi ang datingan nito parang si Sara nag-a-eye me. Gumaganong-ganon sa dalawang ilog eh. Meron tayong mga viewers ganon ang naiisip. No, hindi man tayo sang-ayon doon pero yung iba ganon naiisip eh. Tama, Brad. Tama. Dapat mag-resign siya bilang DepEd. Huwag siyang magre-resign bilang Vice President. Kasi baka mamaya iba pa ipalit diyan. May punto. Pero sa DepEd, mag-resign siya. Kasi ang balita ko, ang balita, ito atin lang, wag na natin sasabihin kasi kung nasa 1-3 lang naman ang nanonood. Wag natin sasabihin, atin lang kasi baka ma-libel tayo. Delicates Nayanig daw sila. Sabi, kasi napansin natin pare, anong masasabi mo? Sa tingin mo lang, ininda ba nila? Hindi ininda, Brad. Yanig yan, sigurado ko. Yanig yan. Kaya ako doon ko naipasok, sana nga pati si Sara Yan ang hinihingi ng viewers ko, dapat nag-resign. Tama ka. Sabi niya. Pero sa DepEd lang. Tatandaan natin, pag nag-resign sa DepEd si Sara, mararamdaman na nila. Lalo. Naramdaman na nila sinabi nung tatay, lalo nila mararamdaman. Bakit? Takot yan. Dahil alam nila malakas sila, pero alam nila mas malakas si Sara. Remember this, 32 million si Sara. And still going up. Duterte yan Hindi mo maaalis Duterte yan. Si Marcos, puro baho na ang lumalabas ngayon. Tanong ko nga sabi mo, palagay mo yung 31 million na yan. Ilan na lang kaya natitira? Banat ba yata nagtanong? Majority wala na. So, ibig sabihin, more than half, wala na? Wala na. Wala na sa kalahati yan. Nag-ano pa nga kami sa math So, nasa 16,000 na lang, 16 million. More or less. Basta wala, nabawas dyan. And Sara dumadagdag. So, alam nila yan. Merong isyong bangag, merong isyong yung mandato. Kasi tatandaan natin, ang power na gagaling sa inyo, sa atin, galing sa bawat Pilipino. Pag nababawasan yan, yanig sila. Yanig. Kaya anong gagawin natin? Diretso. Ikot tayo. Basta ako sinasabi ko sa inyo ngayon, kung napunta kami sa probinsya nyo, dapat ready lang kayo. Pero tama dapat sa DepEd It's about time magbigay ng stand si Sara.
dapat. Hindi naman niya kailangan kasi naiintindihan ko Vice President siya, hindi niya kailangang bastusin si Marcos. Iparamdam lang niya, "Hindi ko kailangan yang DepEd, sa'yo na yan." Hindi ako katulad nitong tatay nitong ikaw na ayaw sa'yo, hinihingi mo na sa tatay ko yung DA na posisyon. Presidente pa yan si Duterte, sinabi ni Duterte ito hinihingi na ni Marcos siyang pagka-DA. Dati pa. At dati pa naming alam yan. Dati pa na ikukwento sa akin yan ni Banat Bay. Hindi lang kami nagsasalita. Ngayon, ang galing na mismo kay PRRD, hinihingi na yan. Dati pa, ayaw ni Duterte, ayaw ni Tatay Digong, kasi bangag ka raw. Hindi binigay, ayaw niya sa cabinet ang bangag. So ipakita mo, Sara, na hindi ka kapit-tuko. Iba kasi yung pagka-Vice President, may mandato yun ang galing sa tao. Yung cabinet kasi, ibig sabihin, ikaw yung katiwala dyan. So, isoli mo na yung kandila, bitawan mo na yung DepEd. Yun ang sabi, ha? O, kayo na lang kung sa tingin nyo tama yun. Pero yanig na sila. Sa katunayan, ito yung sasabihin ko, meron akong kakilala. Matalik ko tong kakilala. Na tinatanggalan pa ng security. Parang babanatan. Wag ganun. Kasi, kung babanatan, lalo marami mag-iingay. Hindi na ito panahon nung tatay mo na pagkontrolado mo media, tatahimik. Hindi. Tingnan mong nangyari. Pagka may binanatan, lalo nag-iingay yung social media. Oh. Ganun nila gusto ipitin yung mga taong nagsasalita. Ganyan nila ganyan nila ginigipit. Ganyan sila nayanig. Pati yung kaibigan ko tatanggalan ng bodyguard. So alam nyo na kung sakaling may mangyari sa taong yun, wag naman kasi mahal na mahal natin yun. Pero alam nyo na kung saan galing.